Humiling kay Jesus at ito ay kanyang ibibigay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 10, verses 46 to 52, and I read it for you. They came to Jericho. As he and his disciples and a large crowd were leaving Jericho, Bartimaeus, son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the roadside. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out and say, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many sternly ordered him to be quiet, but he cried out even more loudly, "Son of David, have mercy on me." Jesus stood still and said, "Call him here." And they called the blind man, saying to him, "Take heart, get up, he is calling you." So throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. Then Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "My teacher, let me see again." Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately, he regained his sight and followed him on the way. Ano po ang kahilingan mo sa ating Panginoon? Katulad ng bulag sa ating binasang ebanghelyo na ang kahilingan ay ang naway makakita siyang muli. Ano po ang ginawa niya? Nang malaman niyang si Jesus ang paparating, siya ay nagsisigaw. Pinukaw niya ang atensyon ng ating Panginoon. Ang kanyang pananampalataya ay napakalalim at ito'y nakita ng ating Panginoon. Kapag po tayo ay mayroong hinihingi, kapag po tayo ay mayroong inilalapit sa ating Panginoong Jesucristo, dalawang bagay po ang ating gagawin. Una, ito po'y sabihin natin, pukawin natin ang atensyon ni Jesus. Ating pong ibulong lahat sa Kanya. Pag-uusap ng parang magkaibigan, magkapatid, heart-to-heart talk with the Lord. Sa ganitong paraan, pinupukaw natin ang atensyon ni Jesus. Pangalawa, isang malalim na pananampalataya. Ito po ang nakita ni Jesus sa taong bulag. Ang pananampalataya niya kay Jesus na mapapagaling siya at makakakita siyang muli. Ayon nga sa ating binasang ebanghelyo, "My teacher, let me see again," ang wika po ng bulag. And then Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately, he regained his sight and followed him on the way. Go, your faith has made you well. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kapag po tayo ay lumalapit kay Jesus, kapag tayo ay may hinihingi, alam na po natin ang ating gagawin. Dalawang bagay, pukawin ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa panalangin at isang matibay at malalim na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nawa buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang kagandahan ng aming buhay. Buksan mo ang mata ng aming mga puso upang magawa naming mahalin ang lahat ng nangangailangan, higit sa lahat ang mga mahihirap na aming nakikita at nakakasalamuha araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.